Good morning. Ayan yung si Rocky, oh. Popular ng Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Pagka produkto ng Agrisave International Marketing Corporation. Okay, tara lapitan natin. Kaya nagahan natin. Time check tayo. 5:17. Ayan. Pinilit natin pumunta dito para ma-view ko sa inyo mga agri-tips at masundan ninyo. Tara, let's go. Pause muna natin. Doon, okay. Pansinin nyo, itong ano, ay 8 days na ito. Yan, kasi ang mga kon na to, oo, mag 8 days na. 2 days lang ang pagitan nito dito sa katabi natin. Hindi pa naka-recover. Pansinin nyo yung sinabi ko sa inyo na ang recovery ng traditional, conventional na pamamaraan pa rin na ang pagpaparming ay 7 to 10 days. Ibig sabihin nito, magpapalabas ng sowi ito ay 18 to 20 days. Doon pa lang magsimula magpalabas ng sowi ito. Kaya na yung sinasabi ko sa inyo ay hindi kwentong barbero. Ito yun talagang matagal na nating inaral at inobserbahan based sa actual experience. At ito na yung kon natin, LP 2096 natin. Ayan, at least matutunghayan natin, makikita natin yung pagtimpla ni Rocky. Ayan, ganyan na siya kakapal sa ika 10 days ngayon. Tignan nyo itong kon natin. Deep well natin dito ay nakaminor lang. Nakaminor lang ate ha. Oh, ganun kalakas yung kon natin. Pakita ko sa inyo para masundan nyo bago yung pagtimpla ni Rocky. Ayan, ganyan kalakas kaya matipid. Tapos yung makina noon ay Mitsubishi. Wala pang bahay dahil nga ilinipat galing doon sa kabila, linipat natin dito sa gitna. Ayan, yung paglagay natin ng Yieldmore, ipakita mo nga, yan yung produkto ng Agrisave International Corporation. Ayan, Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer na product ng exclusively distributed by Agrisave International Corporation. Ayan, ang takal mo ilan? Dalawa kasi nga 300 ml, yung dalawang 25 liters ito, linagyan niya ng dalawang lata ng sardinas at kalahati. Ayun, bali nagkat ako noon ng takalan niya, kaya ayun, okay, ayun yung takakon niya. Lata ng sardinas yan, para makita nyo na isa, okay, dalawa, tapos kalahati. Ayun yung takalan. Okay, i-shake nyo muna. I-shake nyo mabuti bago nyo sa unang paggamit, i-shake nyo. So isa, dalawat kalahati. Ito kasi 25 liters at kaya niyang tapusin ng 2,000 square meter. Kaya makakatipid pa rin kayo. Kaya sorry. Ayan, kagigising natin kanina, pinilit natin. Diba? Okay. Labit lang bata. May isang load mo pa lang? Okay, yan. Tignan mo yung isang load niyan. Dito dumaan. Ganyan kalakas yung kon natin, no? Nakaminor lang. Ayan. Nandito tayo ngayon sa demo farm ng Agrisave International Corporation. Gamit yung Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. At yung ikon mo, yung minimix natin sa basal ay yung Hyper Compost. Yun yung Leonardite. Ayan, karga mo ba? Sagad mo na. Winusak pa lang, tabi nyo na. Try ko nga. Sige, punuam. Okay, para makita nyo na ako ang babanat nga. Okay,
Pause muna natin. Kasi mo. Wala. Yung makita mo na puti. Naka-plate. Tapos yan, pakita natin kayo sa rocket. Ito yung core, natural all purpose fertilizer, soil conditioner, foliar soil conditioner, solid treated. Kayo lang testing mo. Wen. Baba, nalutuan ang abate, pasada. Wala yung steady plata. Yung steady plata naman. Mabaw na, nagsusawi na. Maganda. Siya naman, ayan, pakita ko sa inyo. Yan, nagkakarga ulit si Rocky. Yan yung makina lang natin, napakasimple, Mitsubishi. Pansin nyo, naka-minor. Kaya wala kayo nakikita ang puso. Pero tignan nyo yung buga ng buga natin. Ayan, magaling yung nag-drilling dito. Dalawang tubo lang yan. Oh. Kaya matipid lang yan. Ayan, nagkakarga ulit si Rocky. Ayan, nag-load tayo para makita nyo na kaya pa natin buhatin yan kahit na baka hindi na tayong magsasaka doon sa demo natin doon sa kabilang bayan sa Malig. Dito, nandito tayo ngayon sa Quezon. Ayan, sa Majo Farm. Dito tayo kasi unang nakapag tanim. Ayan, gamit yung Gilmore Natural Purpose Fertilizer at yung Iminix sa Basal. Triple 14, wala tayong mabiling 0060 kasi. Pero mayroon tayong 2100, nagpakuha ako ng 3 kilo. I-minix nila yung hyper compost ko doon para nakakondisyon yung soil. Okay? Ayan. Ayan, iikot ko na lang kayo at aakyat na tayo doon. Marami tayong gagawin. Ayan yung load niya. 2 lata ng sardinas. At dinagdagan pa niya. Wala namang problema, wala namang burn effect yan. Kasi subok na natin kahit nga 1 litro sa 10 liters tubig ay okay pa din. Yung one natin dun sa demo natin sa Malig noon. Kaya huwag kayong mag-alala sa burn effect ng mga foliar. Yung foliar natin dahil napaka-safe at ang bilis bumulas. Okay, yan. Pakita ko sa inyo kung paano marangkada itong palay natin sa 10 days, lalo na foliar ulit ng 10 days ay nagpapalabas na ng sowi yan. Pansin ninyo, hanap tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, sowi na yan, 7, 8, 9. Sowi ulit yan 9, 10, 11, 12 na. Pansin nyo, 12 na kaagad sa 10 days. Nakapalabas na ng 2 sowi. Tara doon para makita nyo. Palinis natin ito kay Rocky. Pag natapos na, papatabas tayo para walang pamahayan ng insekto. Okay, ganun lang yung gawin natin. Binilin ko na naman sa kanya. Diba, nagpatubig tayo nga para masundan nyo, para makontrol natin yung damo. May sisibol man dyan, yung mga ganun na lang, yung hindi kayang abutin ng tubig. Sigurado yan mayroon, pero maliit na porsyon naman yan. Patubigan nyo lang, after 2 days pwede nyong damuhan. Ganun lang ang technique dyan. Kagaya nun, may sumibol na palay yung nakikita kong sumibol doon. O ganun nyo lang para hindi na kayo, hindi nyo na papasaktan yung, huwag nyo nang pasaktan yung palay dahil siya pang delay sa pagtangkad. Ayan yung 10 days natin. Sinyo kung gaano kanyan sa 20 days ito. Sabi nga ni Rocky na rin,
di na makikita. Tama naman yun dahil ang aga natin nagpalabas ng SOE. At yan yung sinasabi ko sa inyo, pag maagang nagpalabas ng SOE ay anong benepisyo? Yung mas matagal yung days na magpapalabas ng SOE hanggang PI, hanggang 40 days yan aabot, or mga 45, 49 ganyan, pero hanggang 50, pero pa isa-isa na lang, hindi na productive. Magiging productive tillers yun kung kompleto sa nutrients, gaya ng mga kinakarga natin na Majo yield more dito sa Majo, na yield more natural all-purpose foliar fertilizer, at ikinondisyon natin yung soil gamit yung hyper compost. O dito para makita nyo, di ba lubog ito, wala balot ng lumot, walang sisibol dyan, pero yung sinasabi ko sa inyo, may subibol dito na palay. Yan, palay din, SL8 yung INK at SL yung naitanim noon, pansin nyo, palay yung sumibol dyan. Kaya ang gagawin natin dito sa 2 days, patubigan ninyo, pwede na ngang magdamo yung tagasaka kung wala nang ginagawa. Ganyan lang, ibuhag-hag, ganyan. Mag-1 test para mabilis. Parang yung ginawa natin doon, puntahan nyo YouTube channel natin, Agritipid PH, yung ginawa natin sa Malig. Yung demo natin noong nakaraang dry season na ito rin, LP 2096, SL 28, saka SL 88. O, ganyan lang, o, kabilis. Diba? Kasi hindi nyo na ako makita na magsaka ngayong season dahil marami tayong gagawin. Pupunta tayo dun sa Coronadal. Nandun yung inuna natin na pagbabagsakan natin ng produkto natin. Okay, ano, nagsusuwi na 1, 2, 3, 4. Suwi na yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So within yon, 13, 14, 15, 16, 17. So yung mga yan 19, 20, 21, 22, o 23. Big sabihin may 23 sowi na. Hindi lang ngayon nagpalabas ng sowi, mga nasa kwan yan, nagpapalabas na to. Ayan, ilang araw pa lang yan nagpapalabas na dahil wala nga tayong stress or transplant siya. Kaya o mga sowi, kita nyo, sa Agritipid hindi nagkukwentong barbero. Sabi ko nga sa inyo, ang team natin, Team Agritipid PH, hindi tayo nagkukwentuhang barbero, may resulta. Kaya yung produkto natin ay may resulta, nakikita ng katabi natin. Yung palay mismo ang pagkwentuhin natin sa kanyang sarili para matulungan natin yung mga katabi nating sakahan gaya nito. Okay, na bali-balita na dyan. Tinatanong ko minsan si Rocky, pumunta rin. Actual, pinuntahan ako ng uncle nung nandito sa katabi, si engineer. Kapatid niya rin yung nandito dati. Pinuntahan ako at gusto niyang kumuha ng ano daw yung ilalagay natin. Sabi ko, yield more yun. Ang problema, wala na siyang makuha, hindi ko mabibigyan dahil unahin natin yung Coronadal. Sa Coronadal pa lang ay ubos na yung ating, medyo hiningal ako sa paro, yung ating yield more, ubos na. Kaya tignan natin, kasi nakapagtanim na sila doon, ganyan din na nilaw, nandun banda sa malapit sa baryo, ay ganyan din na parehas. Kaya kung pupunta kayo dito, mula pagpasok dito sa Majo, sa rice mill, makikita nyo ang palay ng Majo Farm lang ang pinaka healthy dito. Okay, ganun lang, sundan nyo, may protocol po ang produkto natin. Mula seed preparation, land preparation, meron po tayo dyan itinuturong protocol. Kung hindi man mabigyan, nandun sa group chat, i-reveal natin dun. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Ito naman banda, hindi sisibol yung damo dun kasi tubig ng pispan, tumatagas yan. Yun naman, ang gagawin nyo dun, di ba dyan sa parte na yan, mga half hectares din malalim, ay tignan natin ng ilang araw lang dun. Pag nakita natin na tawag doon, nakita natin na mga 1 week, di ba, nagbasal tayo, pwede natin unti-untihin i-drain yung tubig nun. Pero sa ngayon wag muna dahil kinokontrol natin yung
damo, madali lang. Kailangan natin ma-drain din yun dahil sa kalakasan, mag-sow papasok na yan sa 18 pataas. Malakas na dahil ang aga natin na pasow ay kailangan natin tanggalan ng tubig yun para mag-sow ng malakas at maging strong. Ayan siya naman. Maiksi kasi yung kwan, hindi ako ginanahan kanina kaya sabi ko, dugtungan pa ng isa. Alam nyo naman yung gamit nating stick. Nakita nyo, punta nyo YouTube channel natin, AgriTipid PH ay mahaba. Ito, tinanggalan niya. Kaya sabi ko, sige, practicein mo muna kasi first time niya ulit gumamit ng power sprayer. Ayaw niya pang gamitin pero sinabi ko, sige, lagyan mo muna ng 15 kilos. Kaya pinakita ko, 25 kilos, kayang-kaya natin. Ang laki na niya. Mas malatangkad sa akin, ay kaya ko. Ayan. Ayun, so tignan nyo. Kapal na ng palay natin. Napaka-healthy. Kaya walang kwan dyan. Bali-balita na yan dito sa buong baryo yan pag nalaman yan. Okay. Yan yung Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Sa mga mag-order, i-PM nyo lang ako para maka-reserve kayo. Para masubukan nyo rin itong produkto ng AgriSave International Corporation na isa na sa unang bugso pa lang, first batch ay ubos na. Pupunta lahat sa Mindanao, Coronadal. Yung iba, marami na tayong napagamitan dito, Luzon, Visayas at Mindanao. Isusunod natin yung Visayas na mag-kwan dyan para hindi tayo nahihirapan sa produkto. Ang ginawa kasi natin, mayroon tayong partner doon, magkakaroon tayo ng satellite doon para doon na kukuha, pwedeng mag-walk-in yung mga users natin doon na mismo kukuha yung pwede nilang puntahan, mas mapabilis at may mga technician tayo doon na iikot, tutulong sa kanila. Ganun yung setup po natin. Kaya sa mga mag-avail po nito, hindi yung binentahan natin ay walang sinusunod na protocol. Ang target natin dito ay 300 per hectares. Ang target nung mga first timer natin ay 200 agad. 200 to 250 yung protocol natin, pero ilinalatag ko na to, baka kaya nilang abutin yung 300 dahil ang daming magagaling dyan na pasinsin lang dyan, pero mas magaling pa sila. At least nakatulungan natin sila. Okay, ito yung paraan para matulungan natin itong bansa na itaas ang ani at kita sa 4 metric tons. Yung latest 3.8 na lang. Kaya sa tulong ng AgriSave International Corporation, sa tulong ng produkto ay alam ko na maitataas natin yung produkto dahil ang daming magagandang seeds yan. Hindi lang nakakaroon ng magandang protocol na ilinatag, kaya maraming farmers ang kahit ang ganda ng binhi nila, malakas na yan umani gaya ng gawa ng Father of Hybrid, si Johan Longpin, SL. Ayan, ang lalakas umani yan. Bakit pabagsak? Dami pa rin bumabagsak yung ani dahil sa maling protocol. Ngayon, nandito sa AgriTipid PH, nandito si AgriSave International Corporation, nandyan yung team AgriTipid PH para handang tumulong po sa inyo. Okay, shout out sa mga admin natin dyan, si Madam Grace, nasa UK, pero mayroon siyang mga iba't ibang farm dito sa iba't ibang property dito sa Luzon. Ayan. Nandyan sa Santiago yung umani ng 300 sa SLSH. Ayan, nandyan, nasa UK kasi siya. Pero tumutulong pa rin sa atin dyan sa AgriTipid PH. Shout out din kay Sir Ernesto. Yung mga top earner ng Longpin. Sila ang mga nauna na nailagay dyan. Sir Bernard. Noong nagbago yung may-ari ng distributor dito, exclusive distributor dito sa bansa. Sir Bernard Mariano. Sir Lawrence, yan. Pamilyang nasa Philrice, Maine, Nueva Ecija. Si Ma'am Dodirise, yan nasa Condon yan, Europe din. Pero tignan nyo ang gagaling nila. Nandyan din si sino pa yung hindi ko si Romel, yung seed grower natin dyan from Davao. Ayan, pupuntahan natin. Ang ganda ng mga seeds nyan. At itatay up natin, ang balak natin sa kanya, itatay up natin yung Yieldmore. Once bumili kayo ng seeds sa kanya, para mas mapaganda pa, ay itatay up natin sa kanya yung Yieldmore at yung produkto nating Hyper Compost. Kaya ganun na lang, sharing is caring. Magandang araw sa ating lahat. Happy farmers!
Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH, para palagi kayong updated at masundan nyo. Ngayon, pipilitin nating gumanda yung mga videos natin. Tapos, ang balak natin ay nalbas ata na King! Nalbas ata nga to ni Gila Dulo. Ang balak natin ay puntahan natin yung mga users natin. Kaya pasensya na, hindi nyo na ako makikitang magsaka sa manlig dahil ang si AgriTipid PH ay ako ay pupuntahan natin yung mga kasamahan natin dyan, yung mga user ng Yieldmore Natural All-Purpose Fertilizer. Iikot tayo dito sa bansa para mag-seminar, magbigay aral, pati sa mga technician na magagaling dyan. Kahit agriculturist ka, kailangan natin dagdagan yung protocol, pamamaraan at aral mo based sa experience. Kasi alam naman natin na maraming mga newly graduate yan, nasa theory lang sila, wala silang actual experience. Dahil nga hindi naman natin masisisi, wala silang sariling sakahan. Hindi sila nakapag-actual, kaya sabi ko nga puro kwentong barbero. Kaya maraming sumasablay sa turo nila dahil nga walang actual experience. Okay, iba yung actual experience, iba yung libro sa binasa mo rin na inaktwal at inobserbahan. Yun yung talagang magbibigay sa inyo ng totoo, hindi kwentong barbero, totoong aral. Okay, ganun na lang. Happy farmers. Maraming salamat. Bye-bye. Okay, galaw-galaw. Marami tayong tatapusin. Actual, magbibilang tayo para makita nyo yung mga sowi. Para hindi nyo sabihin nagkukwentuhang barbero tayo. Bilang tayo. Bilangin nyo, tignan nyo yung mga bago. 1, 2, bilangin muna natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hanapin natin yung mga lumabas na kipi. 1, bilangan natin. 22, ilan yung bago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung lumabas na bago dyan kaagad. Ibig sabihin yan, mga ka-agritipid, ulitin ko, 10 days ngayon, 1 week pa lang, naglalabas na ng sowi yung palay natin. Dahil nga, yung punlaan natin na sa 15 days, binunot, yung palay, sa loob ng 15 days, sa punlaan, nagsusuwi yan kung malayo yung pagitan. Ibig sabihin, walang transplant shock. Nung ilinipat tanim, dumiretso sa hindi nasaktan, magpapalabas ng sowi yan, dumiretso. Yun, kaya nakakabilang na tayo ng 22. Nagbilang din tayo kanina doon. Iba't ibang location ay 20 mahigit. Yung binilang natin na last, pinakita ko sa inyo ay 9 yung nailabas na bagong sowi. Ganun po yung protocol ng AgriSave International Corporation. Sundan nyo lang yung binigay natin protocol. Yan, pag nagpapaship tayo, mayroong protocol dyan. Kung hindi ko man nalagyan, ay nandun sa group page. Okay, ganun na lang. Happy farmers. Tara na. Maraming salamat. Hope natututo kayo. Sama-sama. Tulong-tulong. Itaas ang ani at kita. Nandito sa AgriSave International Corporation, Marketing Corporation, ang dang tumulong dito sa bansa Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit sa anumang tanim. Nandun na tayo sa Coronadal, plantation ng mga saging, may sakit. Gagamutin natin yan gamit yung Yieldmore. Yung pinyahan, ang luwang ng mga plantation dyan ay pupuntahan natin dyan. Nakapunta na tayo dyan. Puntahan yung YouTube channel natin. Nandun, nakikita nyo, umapak na si AgriTipid PH sa Mindanao. Ibig sabihin, kung ano yung inaani nyo ngayon, dagdagan natin. Kahit times 2, kaya natin dagdagan po yan. Yung yield ninyo. Yan. Yung pinaka-plan natin, sabi ko nga sa inyo, yung lowland natin, nakikita nyo, may spacyo pa. Dito sa upland natin, ganyan. Kung natutuyuan, bumaba yung tubig. Tapos, natutubigan, may sapat na sustansya, may sapat na nutrients gamit yung
Yieldmore Natural All-Purpose Fertilizer at yung hypercompose natin na pinangkondisyon sa soil ay ganyan. Mas makapal pa dito sa likod. Mas matangkad. Ayan, kanal yan. Kita nyo? Yan, ina-actual ko na sa inyo. Punta yung YouTube channel natin, i-upload natin ito. Version 2. Okay, version 1 noong nakaraang dry season, magbe-version 2 tayo. Dito, may kwan ito, may retab sabi sa Ilocano kasi madali nga, ayan. Matubigan ito isang araw, bababa ulit. Pero i-improve natin ito. Mag-i-improve na to dahil nandun na yung produkto natin. Ito, ang taas na portion, oh. Sigurado yan na maraming ipapakamay na lang natin to, hindi na natin kwan para hindi masaktan, para dire-diretso. Okay, yan. Pasensya na dahil ganun talaga tayo, mabilis magsalita, kaya bilisan nyo rin makinig. I-post nyo kung gusto nyo. Okay, sa susunod kung kwan na, kukuha tayo ng editor natin. Ganun yan, gaganda at gaganda rin yan. Importante, nakakakuha kayo ng maraming ideas, tulong sa inyong. Kala ito yung triple 2 natin, mapansin nyo, mas maliliit yung puno. Triple 2 natin ito. Yan. Yung original ito na triple 2. Ito, linya na to. Okay, happy farmers ulit. Ganun lang. Kiyat na tayo, nandun na si Rocky. At mamaya uwi na rin tayo kasi yung kwan natin dun sa farm, dun. Sakaling may tubig na, hindi tayo makapag-start doon, wala ang tubig irrigation pa, wala pang pag-ulan na malalakas. Ayan, kita nyo ha, ng diferensya. Hindi tayo sa Agritipid PH, ang team Agritipid PH ay hindi nagkukwentuhang barbero, hindi tayo yung nagbebenta ng puro kwento-kwento mga ka-Agritipid. Ayaw natin yung ganyan, kailangan yung may resulta. Tuturuan natin yung bibili na mga produkto natin na Yieldmore at hypercompose, at yung darating pa ng mga produkto natin ay kailangan may turo ng tama para walang sablay, hindi sila sasablay. Sundin lang yung protocol natin, ay basta hindi nadaanan ng signal number 4 ay hindi tayo matatalo, walang lugi sa pagsasaka. Ganun na lang. Happy farmers ulit. Maraming salamat.